Grabe, napakarami po natin. Ano ba yun? Naiwan pa sila nung 2025? Amen. Tayo na po bang nakarating sa 2026? Like, share, So, praise the subscribe. Lord. Dahil palakpak mo yung sarili dahil nakarating ka. Hindi ka naiwan last year. Kasi nandito ka na, no? Noong 2026. Salamat po sa Diyos, no? Dahil kaya ng Panginoon na makarating po tayo sa Kanya. Amen? Kasi marami pong mga tao, Kristiyano, hindi na nagising. Amen? Hindi na sila nakatayo, hindi na sila nakalakad. Alam mo, hindi na sila nakarating sa panamban. Kaya mapalad ka na meron kang lakas, meron kang paa, amen, meron kang kamay para magpuri, lumakad, patungo sa Diyos ng buhay. Amen? Kaya nga nakakalungkot. No, last week, tayo po ay nagdaos ng Thanksgiving. Diba? Nakakaiyak dahil may mga tao talaga na dati nating katabi, dati nating kausap na kailan na ngayon. Hindi ko sila pinatay, ha? Wala na sa panambahan. Bakit po? Dahil sa kabisihan sa buhay na ito. Dahil sa pagtatrabaho, dahil sa pangarap, dahil sa pamilya, ano pa man po yun. Amen. Pero salamat sa Diyos. Dahil tayo na narito, meron po tayong kakontentuhan sa ating mga buhay. Na pinagkakatiwala po natin ang Monday, ang Lunes hanggang Sabado, at ang Diyos naman po sa araw ng Linggo. Amen? Sa Diyos, sa atin po ang araw ng Lunes hanggang Sabado. Pwede ka magtrabaho, maglaba, kahit anong gawin mo, bahala ka. Pero pag sa araw ng Linggo, hayaan po natin na ang Diyos po ang ating paglingkuran. Amen? Amen. Amen. Sa oras na to, no? Kahit dadako, ito po yung ulkaw ng pangako po na ihayag, no, sa taong ito, no, ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya namnamin natin at mapalad po tayo na narito kasi tayo po ang mga karinig ng mga unang pangako ng Panginoon. Amen. So, makipagbukas mo sa inyo sa aklat po ng Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61 verse 1 to 4 na ang salita ng Diyos. Actually, sa English po ay the year of the Lord's favor. The year. Nagulat nga po ko eh. Alam niyo po, nung ako pinagbabasa, sabi ko, kasi madalas ako bang nagbabasa ako sa Tagalog, nagbabasa rin po sa English. Kasi minsan, may Tagalog ako na hindi ko talaga maunawaan. Pero pag in English, yung pala yun. Amen? So, ang title po nung sa Isaiah chapter 61, verse 1 to 4, The Year of the Lord's Favor. Na ibig sabihin po pala, itong taon na to, amen, ay panahon ng Diyos sa ating mga buhay. Ay pabor, amen, consideration ng Lord sa ating mga buhay na dapat mangyari, manganap. Amen. So, basahin natin sa Tagalog, pero sabi dito sa Tagalog, magandang balita ng kaligtasan. Pero sa English, yun, no, the year of the Lord's favor. Amen. Pero salamat sa Lord, no? Sabi ng salita ng Diyos ay, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin. Ang nagsasalita po ay si Great, yung dakilang propeta. Kilala niyo ba yung dakilang propeta? Si Isaiah Suyan. Amen? Nagsasalita po siya na ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin. Amen? Sapagkat ako'y kanyang hinirang. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Panginoon napakasarap na nasa buhay ng isang Kristiyano, na isang lingkod ng Diyos, na isang hinirang ng Panginoon. Dahil, alam niyo, sabi niya, sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita. Amen? Na sa ating buhay, kapag po tayo tinawag, pinili ng Diyos, ang dala-dala talaga natin, hindi po ang ating kaalaman patungkol po sa pag-a-advise, sa kung ano. Pero church, tinawag tayo ng Diyos upang ang dalhin natin ang magandang balita. Kaya nga pansin nyo, maraming naliligtas magsalita ng Diyos ang iyong inihahayag, ang iyong kinukwento, ang iyong ipinapahayag. Pero pag puro kwento lang na walang katuturan, sa tingin mo mananatili yan? Amen? Kundi mananatili yan sa pamamagitan ng magandang balita galing sa Diyos. Nang sabi ng salita ng Diyos, magpatuloy po tayo. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita. Kanino po? Sa mga sa mga inaapi. Sino, may inaapi ba dito?
Yung pakiramdam niyo, parang aping-api kayo, inaapi kayo ng pamilya mo. Alam niyo, minsan naranasan ko yan. Ako na nga lahat. Amen. Ako na ganito, ganyan. Bakit pa ako? Inaapi, bakit pa ako? Parang pinagsasalita ng kung ano-ano. Naranasan niyo po ba yan? Sa inyong buhay, na inaapi kayo ng inyong pamilya na parang wala kayong kakayanan. Parang ganyan lang kayo. Parang ganito, ganyan. Ano? Maging sa inyong mga kaklase, maging sa inyong mga kaibigan, katrabaho, di ba? Mararamdaman niyan, yung kaapian na naranasan niyo yung sa trabaho niyo, parang siya yung may-ari ng kumpanya. Kumakautos, alam mo yun? Kaya salamat sa Lord. Amen? Dahil tayo po ay nasa magandang environment. Amen? Sabi po doon, ang magandang balita ay dinala daw po sa mga inaapi. Pangalawa, upang pagalingin ang mga sugatang puso. Sa English, broken hearted. Amen. Dahil marami ngayon, bagbagang puso. Dahil marami po siyang mga disappointment, marami nakasakit, marami po, alam mo yun, yung wala ka namang intention na masama. Puro kabutihan lang, pero ang balik sa'yo ay kasamaan. Amen. Pero alam nyo, natural yan sa isang Kristiyano. Kasi alam nila mababait tayo. Hindi tayo lumalaban. Alam mo yun? Hindi tayo gumaganti eh. Baka may Kristiyano gumaganti dito ha. Pag di pinansin, hindi rin papansinin. Pag inismeran, iismeran din. Pag inirapan, iirapan din. Naku, church, mali yun. Ayaw ng Lord ng ganun. Kasi hindi darating ang pagiganti, ang pagliligtas, ang pabor ng Lord sa ating mga buhay. Kung yung ginagawa ng tao sa iyo ay ginagawa mo rin sa kanila. Nasa ng Diyos. Kaya maraming Kristiyano, amen, maraming tayong pamilya hindi natin madala sa Lord. Kasi imbis na unawain natin sila, intindihin yung pabor, yung pangako ng Lord, iparanas natin sa kanila na kahit ganyan ka mahal kita, na kahit ganyan ka katanggap-tanggap ka, kasi ganun din yung ginawa ng Lord sa ating mga buhay. Amen? Dan sabi niya, di ba, upang pagalingin ang mga sugatang puso, promise to ni Lord ha? Yung pangako ng Lord, ito yung pangako ng Lord, yung magandang balita. Para daw po sa mga inaapi, sa mga upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga binghag, sa mga bilanggo na sila'y nalaya. Hindi lang po sa kulungan may nakabilanggo may mga bagay din po tayo na dapat natin palayain. Amen sa ating mga buhay ng tao, ugali, character, attitude, lahat, bisyo, nasa. May mga, alam mo yung nakasanayan mo, meron yan. Amen, meron tayong mga kabilangguan dyan sa ating mga bayan na nais at ibig ng magandang balita na palayain tayo. Amen? Verse 2, sinugo niya ako upang ipahayag. Ito na. Upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. At ang pagiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga naglulusa. Verse 3. Upang pasayahin ang mga tumatangis. Alam mo, mo sabi mo, baka umiiyak ka na dyan, ha? Sabi ni Lord, nagpadala daw po siya upang pasayahin ang mga tumatangis. Kaligayahan sa halip na bigyan ng kapigatian. Awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ng Panginoong Diyos na ginagawa kung ano ang makatwiran at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Church, narinig po natin na itong taon na ito ay pabor naman po ang lahat sa ating mga buhay. Ano yung mangyayari at Arlene? Imposible naman yun, meron pa rin mga pagsubok, may pagluha, may pag-iyak, may ganun normal. Normal yan, church. Pero yung sinasabi ng salita ng Diyos na imbis na pagtangis, imbis na kapigatian, imbis na kalungkutan, imbis na kabigatan na ibigay sa ng Panginoon, ang ipinapangako niya sa oras na ito na mararanasan mo buong taon ang kasiyahan, ang kaligayahan, at kagalakan. Sa Panginoon.
kapag pag wala ka sa isip mo, pag malungkot ka parang may bigat, ang hirap gumalaw, parang nakaganyan. Di ba? Naranasan yan. Posibleng din naranasan. Kapag wala kayo sa tamang pag-iisip, parang, hindi mo alam. Yung ginagawa mo. Minsan nga, anong ka na, minsan na ka nasa ludsod ka na, kasi nga, wala yung kaisipan mo, kasi nga po, nandun sa bigat na nararamdaman mo, yung isip mo, imbis na sa mga pangako ng Lord na isinaan ng magandang balita na palalayain, pagagalingin, pasasayin, pagagalaki, pagagalingin ka ng Panginoon at tutulungan sa lahat ng pinagdadaanan. Sa buong taon na ito, kaya nga po dapat ng New Year alam mo, hindi naman po tayo, di ba, hindi naman po tayo nakabase sa bagong taon. Kumbaga, yung unang araw na ibinigay ng Diyos, parang magpasalamat ka, Lord. Lord, deklara ka na, mag-proclaim ka na buong taon na to, pinagpala ako ng Diyos. Buong taon na to, masaya, magalak, mapayapa. Diba? Ginawa niyo po tayo ng New Year? O baka kung ano ang ginawa niyo ng New Year? Baka nagsisibang talon kayo ng New Year, ha? Sino tumalon? Sino kumain na? Ako nga nakatulog ako Amen? Nakatulog ako ng New Year. Nagising ako, 2:00 na. Pero plano ko talaga yun. Kaya po kami lumabas buong pamilya. Sabi ko, para pag uwi namin, matutulog na lang kami. Hindi na kami kung ano-ano pang gagawin. Pero salamat sa Panginoon dahil pagkagising ko na 2:00, nagpapasalamat, nagdideklara ka na agad sa Panginoon na Lord, na itong taon na to ay punong-puno ng pabor mo, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kapayapaan. Hello? Ginawa niyo po ba yan? Yung New Year? O wala? Ano nangyari? Amen? Wala mo po nga sana Nung nandun po kami sa resort, sabi ko nga sana sama-sama kami makapanalangin. Kaya lang maaga kami nagsipag-uwi. Amen? Gusto ko sana na alam mo yung buong pamilya mo kasi mabuti ang Diyos. Actually, mabuti talaga si Lord sa aming pamilya. Siguro pagod ng Lord yun sa buhay ko na maranasan nila yung kabutihan ng Panginoon. Ganun din po sa buhay mo. Kung gusto niyo po na yung magandang balita, yung pangako ng Lord na nakasaad sa magandang balita ay maranasan ng pamilya, ideklara niyo sa inyong mga buhay araw-araw. Ideklara niyo. Huwag kung ano na dinideklara niyo sa araw na ito. Kaya nga pag nakakarinig ka ng negative, parang ayan, walang pananampalataya. Minsan di ko na sinasabi, Jesus, hindi mangyari yan. Kasi, ano ba yan? Amen? Di ba, binigyan tayo ng salita ng Diyos para ipahayag. Sayang, ito yung pangako ng Lord sa ating mga buhay. Na yung magandang balita dinala doon sa mga inaapi. Yung magandang balita dinala doon sa mga sugatang puso. Yung magandang balita idinala doon sa mga tumatangis, sa namimigati, sa punong-puno ng kalungkutan, at ikaw at ako yun. Ano lang kung gagawin mo? Tatanggapin mo lang. Itideklara mo lang yung mga pangako ng Diyos na dapat mo maranasan sa buong taon na ito. Amen. Itideklara mo lang. Kaya minsan, bakit hindi po minsan nagkukasyon tayo, Lord, kala ko ba promise mo, tutulungan mo ko? Kala ko ba promise mo, pagagalingin mo? Ako nga dapat nga po hindi po ako tatayo ngayon. Amen. Kasi, naano ko sa sarili ko, sabi ko, Lord, parang di ako karapat dapat tumayo kasi yung physical kong katawan, may kapansanan, may kapintasan. Maging sa paghari namin kagahapon ni Kuya Junel, hindi ko talaga ina-expect na sa paghari namin ni Kuya Junel. Ubo ko ng ubo. Pero nung nandito kami, hindi naman ako ubo ng ubo, pero doon, ubo ko ng ubo, nahiga ako. Yung revelation ng Lord mapahaya, pero alam niyo, praise the Lord. Bakit? Meron kami achievement ni Kuya Junel. Tinurin kong achievement namin yun sa buhay ni Ate Joy. Bagamat wala si Ate Joy ngayon, alam niyo po, si Ate Joy, alam niyo, susunod ka lang. Yung pangako ng Diyos, kukunin mo lang. Yung iaan mo lang sa bulsa mo araw-araw.
Alam mo, sa buhay ni Ate Joy, sabi ko nga one day, Ate Joy, tumayo ka sa Panginoon, ipahayag mo kung ano yung kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Kasi sila po ay lumalakad na sa katuwiran ng buhay Kristyanismo. Kaya ngayon nararanasan niya yung mga pagpapala ng Diyos na hindi na, alam mo na sa bahay lang yun, pero ngayon nagpapagawa na ng bahay. At wala siyang buhay bibig sa naman sa Panginoon, Ate Arlene. Kasi nang mga pinupuntahan niyo kami dito ni Kuya Junel, kahit na ako lang, kahit na, alam mo yun, diba, yun yung achievement sa Panginoon na dapat natin ipinagmamalaki. Amen. Amen. Kahit tuwang-tuwa ako, kahit mag-isa lang siya, pinupuntahan namin siya ni Kuya Junel. Ito nga si Kuya Junel, kakagaling nga na sa trabaho, kala ko nga wala yan kahapon. Kaya bless na bless din ako sa buhay ni Kuya Junel. Kasi naging partner ko siya sa pangangaral. Kasi sabi ko nga, ang purpose ko, Lord, kapag nangangaral, pinapalaki mo si Kuya Junel sa paghayo. Kasi lalaki eh. Amen? Dapat naman po talaga lalaki po ang tumatayo sa harap. Amen? Kaya nga po, church, hinahamon ko po kayo sa buhay ng bawat isa. Sa buhay ni Ate Joy, tingnan mo, naranasan niya. Diba, yung mga bagay na hindi niya naranasan, maging sa buhay ni Tatay Danny, marami rin po. Sa buhay ni Tatay Danny, kasi kinukuha nila yung pangako ng Diyos araw-araw eh. Hello, ganun din tayo, ikaw at ako, araw-araw, kunin mo yung pangako ng Lord na tutulungan ka niya, pagpapalain ka niya, pagagalingin ka niya, aayusin ka niya, babaguhin ka niya. Amen. Maging ang iyong pamilya. Kasi sayang, marami nagbabasa ng Biblia, hindi naman po ina-apply sa buhay. Hindi makita. Nag-isip sa nagbabasa ako ng Biblia, ba't hindi makita sa buhay? Kaya nga kagabi, sa Revelation, Wait, naging ka? Wait, Kristiyano ka? Wait, totoo, Kristiyano. Bakit? Basa ng Biblia, hindi naman ina-apply sa buhay. Sayang. Sana natulog ka na lang. Kahit anong sabihin mo, nagbabasa ka araw, gabi, tanghali, nagbabasa ka. Pero churchy, nandun ka na, nagbasa ka na ng salita ng i-a-apply mo na lang. Amen. Idideklara mo na lang. Amen? Ipapakita mo na lang sa buhay mo na buhay at totoo ang Diyos. Amen. Kaya lang mo, dapat na tayo masalain. Lahat po tayo talaga pinagpala. Kasi ako sa pagbabasa ko ng Biblia, church, sa Genesis pala, nilikha ng Diyos ang tao para pagyamanin at pangalagaan. So, nasaan yung dapat masagana tayo? Pinagpala. Okay lang. Alam nyo, hindi naman porkit wala kang pera, hindi ka na masagana. Hello? Hindi ka na maayos. Yung sabi niya ni Mami, 3 beses ka lang makakain sa isang, okay na yun! Amen. Amen? Okay na yun. Amen. Makontento ka lang sa buhay mo kasi gano'n ang Diyos. Yun lang, wala naman silang helicopter si Eva at Adan. Meron ba sila nun? Meron ba silang kotse nun sa halaman na Eden? Meron ba silang kung ano-ano doon? Wala naman, di ba? Pinubay kami Lord ang lahat ng kamangkay. Kanilang mga pangailangan, ganun din po tayo, church. Amen. Ang kiling natin ang lahat ng pangako ng Panginoon araw-araw natin. Yun lamang po pala po.